Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay September 19, 2025, Friday na naman. At maganda naman kahit papaano yung galaw ng markets natin. Ayun, nagbabounce si PSE. Malapit na tayo sa MA 100, no? Medyo nag-downji lang yung candle niya. Pero, umakyat pa rin naman for today's trading natin. So, ibig sabihin, may mga blue chips na gumagalaw as of this time. So si Plus lang ba yung hindi, malit lang yung net foreign buy ni Plus eh. So may mga stocks tayo na pinapasok ng mga foreigners. Ayan, so nag-close tayo 6,264.49 at 0.5%. Ayan, so verde naman yung galaw ng mga blue chips na karamihan. Tapos, ayun, eto pa, good news. 223.27 million net foreign buy. So lumalabas kasi para patapos na yung ghost month, 'di ba, by next week. So malalaman natin next week kung totoo na nga na reversal. Pero reversal na siya based dito sa sa ginagalaw niya. Pwede rin naman siya pag medyo pangit talaga yung galaw ng market, magdo-double bottom, baka mag-recover yung price action natin. Pero sa ngayon, meron na around 800 million na pumasok po dito sa market natin. So good sign ng reversal. So ngayon, based dito sa galawan natin, plus yung nanguna, nag-profit taking yata yung mga mining stocks natin. No? So, hinatak niya karamihan dito, si Bloom, si Plus, at saka si Bell. So, magkaka-related na to. Kasi gawa ng casino na balak bilhin itong si Plus natin. Okay? So, yun po yung mga pinaka-main trending. So, sa US market, malakas yung okay yung closing nila kahapon, di ba? Tapos ngayon parang sideways naman yung closing nila. Crypto, kung napansin nyo, medyo nagpa-profit taking na rin siya. So, 117K yung pinakamataas niya kahapon, no? Si Bitcoin naman. Okay? So, dito sa Philippine markets, kahit pa paano, nagtatry naman na mag-recover yung price action natin. Okay? So, Bell yung nanguna dito sa lista natin kasi medyo malakas yung galaw. Nabasa ko nila yung catalyst nung nag-close na yung market. So 22.46%. So malakas yung sipa and meron siya 1.65 million net foreign sale. Malakas yung sipa niya kasi si Plus pala, 'di ba, naghanap ng casino. So yung nabasa ko nakaraan Casino Plus. Pero ngayon lumalabas si City of Dreams sa Manila, 'di ba? So yun yung gusto niyang bilhin. Si Bell pala may hawak na 50% daw na nung shares nung si City of Dreams Manila. So ito kasi si Plus naghahanap ng divestment kasi medyo mainit yung online gambling. So gagamitin niya yung capital para magbubili ng mga casino. So ibig sabihin, laki ng capital nito, di ba? Kasi buong casino yung bibili ni Plus. Okay, kaya nanguna yan si Bell sa lista natin, followed by MRC. Di na ako nakabalik dito ah. Natakot ako dun sa long green candle niya. Pero 2 days o 3 days o 2 days, medyo nag-pause and then markada ulit si MRC. Nag-up siya ng 6.38%. Maganda na rin yung reversal niya. So 1.63 million net foreign buy. And then si Plus natin, so siya ang humatak siguro ng galawan dito sa market natin kasi nag-up siya ng 6 ba o 5%. Hindi ko nakita yung niya eh. Pero dito sa listahan ko, 6.29%. Hindi ko alam kung tama to. Parang 5% yata yung yung gain niya kanina. Pero anyway, up naman siya for today and meron siyang, ayan, finally, meron na rin siya 21.02 million net foreign buy. Tapos si Megawide, ito parang Tory si Megawide natin, panalo yung mga nag-trades. Congrats po kung meron kang Megawide. Talagang 3 araw lang, binawi niya yung ilang buwan na losses niya. So, nag-up siya ng 10.18%. Tapos meron siya 1.66 million na net net foreign buy dito sa market natin. Okay? Tapos si Lode nag-up ng 4.55%. So bumalik na. Hopefully maging good catalyst o meron pa rin siyang balita maliban sa backdoor listing, di ba? Tapos si Bloomberry, so sumabay na rin siya kay Plus. Actually, 5, alam ko 5% pinakamataas niya na galawan kanina. And then, nag-close na lang siya is up naman siya ng 2.62%. Ayan. So medyo bumawi itong si Bloomberry natin. Okay? So yun po yung mga galawan, yung mga mining natin medyo mahina yata.
nagpo-pullback. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Okay? Due diligence lang po. And then follow mo po ako dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. Subscribe lang po. Or kung gusto mo join ka dito sa trading community natin. Okay? So maraming salamat dun sa mga usual na viewers. Company reviews, check mo na lang yung mga vlog natin dito. Profit or loss sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management plus basic learning sa market. So weekends na naman aral na naman tayo dito sa market natin. Sa crypto naman, follow mo na lang po ako dito sa ating Private Trader. Crypto ko to, subscribe ka lang para updated ka din sa mga post po natin. Okay? So sa social media, Facebook account na Private Trader or Facebook page, pili ka na lang po. Bodega Pick, yung mga articles natin sa local market. Okay, wala pa rin tayong update dyan. And then, dito sa Twitter, ayan, si Billionaire yung nauna sa natin, late upload. Okay, so based dito sa, balik tayo, summary ng market. Okay, so okay lang. 223.27 million net foreign buy. Pero kanina, bago mag-close may loss tayo na around 300 million eh. So, merong binomba na stock dito sa market. So, pinakamailap pa rin si industrial at saka si property. Lugi na naman si property natin. At, okay, sa finance. Finance pumasok yung yung millions natin. 2.01%. Services, 0.49%. Packet pa rin yata siya ICT. Okay? So, sa foreign funds sold, BPI China Bank, PNB, ACE-N, FGen, Emperador, FD, ABA, ECDMC, Ali, CLI, CREEP, Globtel, Converge, ATI Cebu, Bell, Bloom, Robinsons, FNI, at saka si ABSP. Foreign Funds Bot, BBO, Metrobank, Security Bank, NRCP, AP, Manila Water, SCP, CNPF, DNL, GSMI, Megawide, Avoites, UGS-LTG, A-REITs, MEG, si MEG gumagalaw din. MRC, ICT, MAC, gumagalaw. Plus, Pure Gold, diretso. APX, BCB, Call, si Call nag-breakdown. Nickel, OGP at saka CPX. Okay? So may balita dito kay ito yung catalyst natin kay Plus. So based dito, owner of Bingo Plus, Arena Plus, and GameStop has emerged as the most likely buyer of City of Dreams from Melco Resort and Entertainment. Ayan. So, ba't kaya ayaw nila kay PHR, no? So, maraming utang yata si PHR, owned by billionaire Lawrence Ho. Okay? So, mag-invest sa casino si good sign. Tapos next week, abangan natin yung ni Plus, yung launching sa Brazil. Ayan, kung magaya niya yung nangyari sa Pinas na kumita siya ng malaki, big news para sa stock natin na to. Okay, hopefully hindi siya mabandon. PSE wrap at 6.2K. So nung alas 12 mas marami yung marami yung mapula. Ibig sabihin dinala lang ni banks yung market natin, no. So plus 6.29%, BDO 4.79, Metrobank 3.85 saka si Aboitiz 3.01%. So Globe negative 2.75%. Okay, kapon nag-up to ng 4%. China Bank, hindi na binalikan si China Bank. Negative 2.4%. Yung ating mga dividend stocks, ayan, nagpapasakay. DMC minus 2.85, SEC minus 2.23%. Okay? Mas marami palang bumagsak ngayon sa market natin kahit nag-up tayo ng 0.5%. So, share buyback ongoing, CSM. Ayala acquires majority stake in Cebu Veles General Hospital. Sino yan? AC? Ayan. Ali, share buyback. Plus, on reports of possible casino acquisition. Ayan. So, yun na yun. Yung catalyst natin, ayan, puro si Plus. Ang dami nating post sa kanya. Meralco, True Unit Toledo Energy will begin construction and installation of the first phase. Okay, may project siya. Del Monte asked PSE to leave share suspension over audit disclaimer. It said the consolidated financial statement
of its continuing operations are unaffected and remain reliable. Nga naman. So, yung may problema yung US unit, pero sa Philippines, okay naman siya. Okay? Alas 12, mas marami pa rin talaga yung mapula sa market natin. Nag-green ba si ano? Converge kanina. Saglit, balikan natin kasi meron tayo sinalo na Converge. Ayun, nag-green si ano, Converge natin. Okay. So good. 11 a.m. plus nangunguna ICT at saka si Aboitiz. So DMC talaga yung ano, tsaka SEC nag-drop. So amid the flood control corruption scandal, so ang mawi-withdraw nyo na lang per day na cash is 500,000. Okay. Cash transaction to. Ayan. So, mahirapan silang mag-withdraw ng ano, 1 billion pesos kasi araw-araw yan. Mag-withdraw sila. If you're stuck on DLM, you're hooked until DLM can get auditors to sign off those finance. Okay. So, hindi nag-sign yung ano, yung financial auditor niya. Ayala Corporation, expanded by back pa rin. AP made early redemption. Share buyback, Ali SM Fruits, at saka si OPM. Meg reported strong value growth in mid-income housing. Meg sold 2 billion Emirates shares. Sold 106, magkano ba? 13.28. Ano ba price kayo ni ano ni Emirates? Kaya pala bumagsak yata si ano Emirates. Napasin nyo? So may mga merong dividends. Alas 10, medyo pantay pa. Okay? So SEC, DMC talaga yung ano. Nag-drop. DMC Mining Unit hopes to start Palawan Mine over operation in fourth quarter. Okay? So na doble to na post natin. Fourth time RFM declares 300 million cash dividend. Okay? So okay yung galawan ng US market kagabi. Okay? So meron pa ba? Wala na. Itong doble din yung ano, post natin. Okay, so good para sa market natin kahit mas marami yung bumagsak na ano na blue chips natin. Bawi na lang by next week kasi patapos naman na daw yung ano ghost month po natin. Okay, so yung ating Patreon channel ulit, patalastas ulit. Yung mga gusto po ng guide sa trading sa market, sali lang po kayo dito sa Patreon po natin. Okay? So check mo na lang po, may mga details po dyan. Okay, so punta tayo dito sa PSE market. Okay, gumaganda si ano si PSE natin. Babalik na natin yung mga resistance. Babalik na siya eh. Although ang ano niya, MA 100 talaga yung pinaka-resistance. Pwede na yata eh. So lipat na natin dito. 6.5 kasi nakabalik naman na. Ayan. So nag-form siya dito ng ano ng channel. Buti na lang nag-bounce siya dito. Halos ma-fill yung gap dito sa ano, 6,000 level natin. Okay. So yun po yung pinaka-channel ng market natin. Although overall picture, sideways siya. So, pero may mga stocks na ano eh, na sayang kung nakabili tayo ng mga banks, no? Ang lalakas ng sipa. Okay, so RSI 56, very good. Breakout sa RSI. And obvious na rin yung MACD formation. Okay. Short-term reversal, yung galawan ng ano, market natin. Very good. So, punta tayo dito sa mga winners, LBC, o Bell muna. Bell. So, pumitik. So, alam mo na. Naku, may kasunod pa to. Kung, okay, okay. Pakiramdam ko lang may kasunod pa to. 22.46%. Megawide, eto, sagad na sagad si Megawide. 10.18%. Panalo. Dami nakawala dito. Last year. Ayan. So, minsan kailangan mag-antay, mag-antay ka lang, makakalaya ka din eh. Ayan. So, yan eh, good news kasi. Tapos si MRC, ito, pabalik. Ayan, susundo din. 6.38% si Plus, 6.29. Okay, sumakay na sa MA20. Tapos si BDO, 1 billion, no? Yung traded value niya. Ayun, panalo. 4.79%. Mantakin mga naman, no? Non-shakeout lang si BDO. Metrobank, lalaki ng galaw. 3.85% sa banks pala. Ayun, may mga net foreign buy tayo. Si BDO, ayan, 200 million yung ano niya. Net foreign buy. Okay, so banks day. Si Avoites, ayan, pabalik na rin, 3%. CREC, ayun, pa-breakout. 2.26%. Macro Asia, Nontog. 2.19% Converge. Okay.
Kailan sumakay sa MA20? 1.98% and GMA7 will break out. Kailan hindi masyadong obvious? 1.85%. Okay? So, punta tayo sa mga losers sa market. Si Cole. Ayan, wala kasing catalyst si Cole eh. Yung ano niya, yung adjustment, no? Ito na ba yun yung adjustment niya? Ito na yata. Ito na yata yun eh. July 1st. Ayan. So anyway, trap. Ingat sa 2 million. Tingnan mo 2 million lang yung ano, yung ang daming volume nito nung nakaraan eh. Pero 2 million lang na nag-sell. Ang laki na ng drop. Kaya nakalabas na siguro yung mga yan. Tapos si sakit na naman yan. Apollo, minus 6.32%. SCP, minus 4.67. Pagod na si ano. SCP natin. Tapos si ABA, minus 3.7. Pabugso-bugso lang si ABA eh. Okay, pababa. Tapos si, isa pa, may volume Now, minus 2.27%. Na-pause si ano, sinaw natin. Baka babalikan na lang nila for next week si ano, si Now. Okay po. So, yun yung galawan. So, dito sa global markets, based dito sa galawan natin is okay. So medyo okay naman, no? S&P Futures 0.06, Dow Futures negative 0.04, Nasdaq positive 0.09%. Okay naman siya. Tapos sa Europe, mix, may mapula. Mas marami mapula ngayon dito sa ano. So profit taking yung galawan dito sa ano, Asian markets natin. Okay? Crypto, profit taking. So 116K si Bitcoin, si Ethereum 4.5K, BNB 992, Sol 242, Dodge bumagsak 0.27. Tapos wala na, no? Puro pullback na. Si ADA, halos mag $1 na rin pala si ano, no? Si ADA. Okay, so good. Laki na market cap niya, no? 32 billion USD. So talo pa yung mga PSE blue chips natin dyan. So 30 times so 150 billion yung ano nyo, pinaka-market cap niya. Okay, so balik tayo dito. Pag-usapan natin na mabilis yung mga trending stocks. Yan, so nahin po natin si Bell. Nako, mukhang may bagong yayari naman yung mga traders natin. Medyo nag-pullback siya ng oras kaya yan. Baka sa ano, profit taking na yan. Okay, so sinagad siya eh. Tapos nag-profit taking yan, ayan. So meron din siguro nakulong pero mas marami siguro yung ano, kumita dito kasi malakas yung ano, yung sipa niya. Okay, 7% yung drop. Pero okay lang, okay lang. So tingin ko ako personally, tingin ko, hindi ako nakasakay dito. Late ko na nakita to si ano, si Bell natin. Ano oras ba na umakyat? Umaga yata to eh. Pumitik siya ng, pumitik na siya ng umaga pero second half mas malakas. Okay, so nung siguro na digest na ano, sa kanya yung bibilin na ano, City of Dreams Manila, di ba? Doon mag-invest si Casino. So umakyat na siya. Okay, so kailangan ma-break muna yung 1.86 pero dos na yung tinitignan ko dito sa kanya. Pero anyway, tingnan natin. Hopefully, magpasakay pa. Pero most likely, baka lumaban na to si, ano, si Bell natin by next week. Kasi ngayon pa lang nadadigest ng karamihan sa atin na yun, yung catalyst nga po niya. Okay, so ilalagay ko lang sa MA100. Pero pinaka-support niya dito, no? Around 1.62. Okay, ganyan na lang. So parabolic na yan. So hindi kaya ng ano yan, ng trend channels natin kasi one time malakas na agad yung sipa niya. Okay, so dahil dyan, nag-overbought yung RSI and parabolic yung MACD. So nag-close siya 1.69. So hopefully umabot ng DOS. 22.46% up and meron siya 1.65 million net foreign sale. So hindi siya kagaya ni Cool, di ba? Si Cool kasi medyo kulang yata yung ano yung catalyst niya. Eto, meron talaga. Okay? So, tingnan natin. Magsasabayan yung mga yan. Sina Bell, sina Plus, at saka sina Bloom. Pag hindi natuloy, yung ano, syempre, yun. Yun ang problema doon. Pwede siya bumagsak. Okay? Next, si MRC. Tingnan natin yung galaw ni MRC. Lumaban si ano, MRC. Ayan. Inaantay ko siya, ano, kasi may pattern siya, di ba? Sabi natin, ang napapansin ko sa pattern niya last time, drop ng more than 20%, pero dalawa red candle. So, ito din, tatlo. Pero ito,
So hindi ko na consider yung ano yung ito yung unang dalawa na red candle niya. Ayan. Inagantay din ako dito sa ano MA 100 kasi nakalabas ako dito sa Dow G na to. At inaantay ko din sa ano MA 100 kasi nag-bounce. Nag-bounce na kaagad. So ibig sabihin, marami yung titrade kay ano MRC natin. Okay? So parang may pattern din siya eh. So clone natin to. O, di ba? So mas malinaw na yung pattern niya. Hopefully makabalik siya manunundo dito sa around 1.14 o 1.11. Ayan. So, depende sa tingin na lang natin. Okay? So, very good. Good sign na buhay pa rin si ano, MRC natin. Hopefully makabalik siya dito sa taas ng shakeout lang. So, piso. Close sakto sa piso si ano, no? Si MRC. 1.63 million net foreign buy and 6.38% yung gain niya for today. So, okay yung RSI, pero bumabawi pa lang yung MACD formation. Next, si Plus. Tingnan natin yung kanyang galaw. So, Diamond Hands ka din ba? Kay Plus, nakagaya natin. Ayan. So, okay, good sign. Ito yung natin na breakout sa MA 20. Kailan nakakaano kasing sumakay, di ba? Kasi kung titignan mo, ito 25%. Tapos bigla kang sasakay naman sa kanya, di ba? So, kung hindi ka nakahawak sa kanya ng matagal, medyo mahirap mag-decide, di ba? Okay. So, breakout. Nasa inyo pinaka-next na ano. So, support pa rin natin yung 18.4 o 18.2. And meron siya mga resist. Siguro ito resistance kasi may ano siya dito, may gap. Yan. So, best case scenario o dito sa mga gap na to, pwede rin naman. Okay? So, kung medyo mataas sa'yo, medyo bias kasi tayo dito eh. May hawak tayo na plus. Okay, baba natin ng konti. May mga gap din naman dito. So, dito na lang kasi nag-support dito last time. Okay? So, tignan natin kung makaabot tayo sa 30 o 28 ulit for the coming few days. Pero good sign. At saka ang dami niyang catalyst. Ayan. So, next week, di ba? Yung ano na naman, yung Brazil naman, yung abang natin. Plus ito, kung matuloy yung deal, di ba? Hindi pa nga tuloy yung ano eh, yung deal na yan eh. So, talks pa lang, di ba? So, wala pa naman silang official na ano, mga news. Okay, good sign. At least may inaantay mga kagaya natin na ano, plus holders. Ayan. So, tingnan natin kung makalusot tayo sa RSI 50 by next week. So, closing 23.65, 6.29% and 21.02 million net foreign buy. Okay? Next, mega wide. Ito, panalo. So, sinakop niya yung buong linggo. Diretso, oh. Laki. So, dito sa breakout, palos 50% na si ano, mega wide. Parang torompo na yung ano niya, oh. Diretso. RSI 86. Ito pala panalo eh. So, ang tagal siguro inantay ito ng mga traders natin, no? Kasi binalikan yung ano, oh. Wala na lugi yung mga naipit nung ano, 2024, di ba? Kasi ito, so, resistance area. So, tingnan natin kung meron pa. Pero parang sagad na eh. No? O pwede rin naman, baka mabago yung valuation niya dahil doon sa laki nun ha. Kasi ang market cap niya lang ngayon, 6 billion. Tapos makakatanggap siya ng 1 billion. Ang laki nun, di ba? So, 1 out of 6. Ilang percent yon. Ayan. So, nag-close siya is 10.18% up, 3.14 and 1.6 million net foreign buy. So, nasa yung next na resistance. Kung maswerte pa talaga siya, may mga gap siya dito. 3.4. Okay? So, parang pwede dito yung ano, trend-based Fibonacci. Kasi parabolic eh. Yun. Pwede ba? Depende sa base niya. Align natin. Okay, ganyan. O, tama o. Sakto yung guhit natin. 3.4. Okay? So, congrats. Hopefully, mabot pa dyan. Until next week. Tapos, next, ito na lang, si Bloom. Kasi same catalyst din po yan ha. So, casino kasi. Kaya, pero si Web, hindi makasabay si Web, no? Okay? So, medyo nauntog siya ng konti, pero good sign. Parehas sila ng itsura ng ano, ng chart ni Plus. Ayan, oh, breakout din siya. And pinakamalapit na resistance is bago mag-MA 100, 3.9. Okay, good sign para sa mga holders natin kay Bloom. Okay na rin yung RSI niya, oh. Kumanda. Kailan Doji yung ano, kandila natin sa kanya. Okay, pero ako RSI MACD, parehas
Same tune, price action, good sign para sa reversal ni Bloomberry. Yung earnings niya yung pangit no nung nakaraan. So lugi siya oh. Saan ba 'to nalugi? 1.4 billion eh. Okay, so anyway, 3.52 ang close, 2.62% up and 8.6 million net foreign buy. And then lastly, si Paring Lode, idol natin. Binabalikan nila si Lodestar. Okay, bumabalik oh. Yan, ganda rin ng trend niya oh. O, di ba? So, buhay din yung trend channel niya. So, hopefully makabalik siya by next week dito sa MA20. Parang may volume siya eh. Yan. So, siguro hanggat di tayo bumababa ng 1 million sa trading volume, kaya niya i-sustain. Kasi 3 million lang oh, tapos hindi naman bumabagsak. Okay po. So, good sign. Parang si LC lang eh. Naalala ko dito kayo eh. Lodestar kasi halos parehas yung charting niya. Nauntog pala so, si LC kanina. Okay po. So, ganyan. Malaking channel. So, nag-close 0.69 up na 4.55 and 318K net foreign sell. Okay po. So, yun na lang muna. At least medyo mas maganda yung bakasyon natin. Maganda yung pinakita ng mga charts para cover yung blue chips kahit mabagal. And meron naman mga papitik-pitik na stock sa market natin. Okay po. So, yun lang muna. Enjoy muna ang bakasyon. Bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa group guys. Crypto ko to. Follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Pig, Twitter, and Patreon. So, kung gusto guide, sali lang po kayo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.